ang meta na nga ngayon sa ganyan sa poverty corn, yung cash hunt, 'di ba? Oo. Yung walang ano, basta puntahan mo lang Oo. yung ampaw, tapos magagawa na kayo doon, susuntukan kayo ng iba pang contestant. Meron nangyari gano'n na. Oo, Diba? ito nga. Sumpukan sila. Parang bala ko nga sanang gawa ng content yun. Kaso nga lang, baliktad. Ano? Paunahan, bigyan mo ako ng pera. Ayun, maganda Yun, yun. mas okay siguro. Mm. Bigyan ako, dito ako ngayon, bigyan nyo ako pera. ha? Ayan, Oo, mas mga ganun. kakaiba naman. Dapat nga, ganun. Abangan yan, gagawin ko yan. Diba? Ay, ayan, rolling na tayo. Ayun, so, episode 30 na tayo. Ah, 30 na ba? Oo, 30 na to. Kasi 28. Yung last tas 29, no? Yung meron tayong ano. Kaso nga lang, napansin mo ba? Medyo hindi na ano kay Jack. Hindi nasama. Hindi ba nasama? Itim lang. Ganun ba? Hindi ko na review eh. Oo. Hindi mo kasi Oo, hindi ko na panood. Panoorin mo na para ano. Oo. Hindi na ano dahil nagkaroon ng technical problem. Dahil yung ginagamit niyang mic, napatay. nilalayo niya, hindi marinig siya sa akin niya. Kahit nalakasan ko, pag Ayaw. nilakasan ko, Hindi na pick up. hindi na pick up. Pag nilakasan mo, papangit na. Pag in-stretch mo pa. Mm. So, yun. Itim lang. Ayun, so, maganda rin naman yung topic regarding kay ano, no? Yung kay... Hindi, tsaka buti na lang, hindi na rin na... Bakit? Na, ano, Medyo ano oo, kasi. medyo. Mamaya pag-usapan natin din yan. Ayun, kamusta naman? Kamusta naman ng ano? Kamusta naman na tayo dito? Ito, kumakapa pa rin siya dilim. Hindi. Hindi, okay Ano yun? naman. Kanta kayo, no? Okay naman. pa rin. Okay naman. Okay naman. Alam ba? Same lang, same. Oo. Same lang din, no? Pagkagising mo na naman, no? Mm. So, same lang. Oo. Oo, ano, maraming nangyari. Pero, Sige, magkwento ka nga. oo. Mga pangyayari sa buhay. Ito pa, may mga kakwento, no? Siyempre, sana tayo, nag-i-stream ako eh. May mga nagtatanong sa akin regarding sa, ayun nga, dito sa podcast natin. Dapat ganito. Alam mo ng mga tao no? Parang, daming mga, dapat ganito, dapat ganyan. Sige, isa-isayin natin yan, no? Isa-isayin natin yan. Ganun sa, sa day and age ngayon lahat ay customizable na eh. Oo. Di ba? Pati yung mga, syempre, mga entertainment, ganyan, mga kino-consume nila. Oo. Di ba? Hanggat maaari, mako-customize nila. Oo. Kaya, It's a good thing din. good thing. Yan. So, actually, may mga nagtatanong pa nga sa atin. Pero saka na natin. Ayun, nag-stream, tapos, nasira yung monitor ko. Nasira. Oo, Bakit? laking dago ko din. Kasi, Ano yun? Ano yun? Siyempre, lagi nababasa. hindi, Ano? ginaba. Naulan na. Hindi, grabe. Naulan na, no? Pero hindi siya naulanan, ano siya. Alam mo yung Baka naman nag-flicker, yung parang namamatay, bubukas, namamatay, check mo yung baka mamaya nilanggam. Kasi nabanggit mo, diabetic ka, di ba? Hindi, minsan kasi, di ba, nilalanggam yung mga, mga electronics. Pero, di kasi ako, kumakain dun sa, pag di ako. Pero minsan, pag kumakain ako, pero malayo naman ako sa table no, kumakain. Yun. Pero yun, nasira yung monitor ko. Problemado ka naman. Wala ka kasing pambili nun eh. Wala kang pambili eh. Kasi yun ang yun ang paano ako makapag-stream na ito. So yun. Pero recently, dumating na rin yung yung tawag dito. Salamat sa Lazada Pay Later. Ka muna ngayon. Nairaos ka. Nairaos mo yun. Pero sa susunod, problemado na. Ganun no? Parang may ganung kaisipan yung mga Pilipino, no? Na parang utang muna, tapos ikaw later or Hindi, okay lang yan kasi gagamitin mo naman sa pag-produce ng pera. Oo, sa bagay. Pero may mga iba kasi kung pang birthday yan, yun doon nagiging problema. Bakit? Panghahanda mo lang, di ba?
pang gimmick ba, ganun, at uutangin mo. Tas hindi Yun, naman na hindi magbabalik ng pera. Yun ang problemang at utang. least nag-enjoy ka naman. Depende na sa iyo yun. Ayan, Kung yun. mas binavalue mo yung gratification. Instant gratification. Karaniwan kasi sa mga Pilipino kasi, yung utang, pag, parang alam mo yung tipong, minsan ganun din yung naging kaisipan ko, parang, pag uutang ako nito, parang, feeling mo, okay, magkakapera ako. Pero, alam mo yung tipong hindi iniisip yung mga, paano ko ito mababayaran? May mga iba kasi Pilipino na, utang ng utang pero hindi nagbabayad eh. May ganun talaga, syempre. Hindi mo maano eh. May mga ganun na, alam mo yung tipong, parang bahala na. Bahala na si Batman. Lalo na yung mga ganyan sa mga lending eh, no. Kahit Oo. ako may mga utang ko sa sa lending na mismanage ko yung mga Kung paano mo babayaran, no? Babayaran. Ganun nga yung pinagharap ko eh, dahil sa monitor eh. Ganun eh. Tapos, okay sana siya pagka yung, alam mo yung, talagang eksakto yung kalkulasyon mo dun sa dating nung pera. Totoo. Actually, ganun ginagawa ko eh. Pero dahil sa ating mga freelancer, minsan nagpa-fluctuate eh. At malaki yung fluctuations ng income. Minsan malaki, minsan talagang sobrang liit, di ba? Tapos ang pa doon, yung dating. Minsan yung di ba? Nung dating nung pera. Ito yung dito eh. Ito yung problema dito, di ba? Yung payout minsan nadidelay. Tapos yung dapat meron akong dito yung maliit na notebook, nilalagay ko lahat yung mga utang ko, kung anong gagawin ko. Na yan, kalkulado na yan. Minsan pag yung mga payouts, katulad yan, nag-i-stream ako, may mga yung mga ibang server owner na hindi kagad hindi ba agad nagbabayad dun sa nila. Parang hindi on time. May mga ibang ganon. Parang magiging problemado din sa yon. Ayan, si Elvin. Ayan, pasok ka na. Okay na, ito na. Abril, kamusta naman? Pero yun, pinag-usapan namin Abril kanina. Ano? Na tungkol sa utang. Utang? Mahirap yan Ito na nga, di ba? Alam mo yung tipong na na tawag dito. Ipaprops ko na ito kunwari may mic tayo. Sige. Ayan. So, alam mo yung tipo na di ba meron ka bang utang sa Lazada? Shopee? Wala. Sa Shopee meron. Ang utang ko doon, Shopee Pay Later saka yung loan. Yung cash. Oo, cash loan. Kasi mabilis maganda rin naman eh. Kaso nga lang, alam mo yung tipong di mo naisipin yung interest eh. Basta magkaroon ka lang ng pera eh. Ganon din yung di ba? So, nabanggit yung SPay Later. May hack dyan eh. Na hindi alam ng karamihan. Mangungutang ka sa SPay Later tuwing A15 tsaka A30 o katapusan. Bakit? Kasi yung payday SPay Later, wala siyang interest. Zero interest siya. Magsi-zero interest Oo, siya? zero interest siya. Hahatiin lang niya yung problema mo talaga ng walang dagdag. Kailangan magganon ka sa A15. A15 o katapusan ng buwan. Sanay na sanay ka sa ganyan Hindi. Affiliate ako eh. Shopee affiliate ako eh. Kaya, ang problema sa Shopee, sa mga affiliate, syempre, bili ka ng mga produkto pang demo eh. Ngayon, gagamitin mo yung SPay Later mo, pambili nung produkto. Ang problema, due date na nung SPay Later mo, yung payout ng Shopee bayad sa'yo, hindi pa dumadating. Yun nga yung problema nga sa kanila mo rin kukunin yung pambayad sa kanila. Diba? Diba? Alam ng mga affiliate yan, nakaka-relate yung mga affiliate yan. Yung mga affiliate yan. So, yun. Yun lang yung nangyari sa mga utang. Tapos marami kang binabayaran na utang dahil nga pinasok mo to kasi nag-December. Diba? Oo. Siyempre, biruin mo yung 500. Kasya ba sa Noche Buena? Diba? Siyempre, kailangan mo umutang, diba? Pinang-utang mo. Kaya pagdating kaya nga sabi nga daw nila, diba? Merry Christmas and Happy Prosperous New Year. Prosperous. Pagpasok na New Year, utang. Sa dawak mga utang kasi alam mo bakit? Kasi kailangan mo maging festive. Kahit wala kang pera, di ba? Kailangan mo maging festive. Hindi, ang tawag doon na living beyond your means. Ayun. Diba? Above your means. Diba? Dapat, you must always live below your means. Binit. Hindi laging yung mag-e-exceed. Kung magkano lang kita mo, huwag ka lalagpas doon. Kaso nga lang, ang malang bilihin. dahil sa lalagpas ka talaga. Lalagpas ka talaga. Wala ka na magagawa ngayon. Kaya, ayun. And
yun yung nangyari, no? Parang utang, di ba? So, pero sana mabayaran din naman sana. About utang pa lang. Mababayaran Hindi naman din. siya about utang. Nabanggit lang. Nabanggit lang dahil sa mga, tapos, Umutang siya kasi ng monitor, nasira yung monitor niya. nag-pay later, Binili kong monitor, 27 inches. Oh. Curve. Curve monitor. Curve monitor na, saka 1.4 hertz. Pang PC yun, pang live stream yun. Oo, pang live stream, kailangan yung mga nagtatanong, hindi ka na mag-stream. Sabi ko, Yung PC gamit ko ngayon, pang printer pang negosyo, Ayun, maganda yan. Good yan. Good. Good din siya sa pang gaming na mura lang nakuha yun Magkano? Hindi ako bumili. Kaya pala mura. Zero. Pero nagagamit ko. Zero interest, zero principal cost. Pag ginagamit mo pa siya, libre pa pati kuryente mo. Ang lahat. Libre. Maganda. Kaya magandang mga puhunan. Tsaka mindset ba? Mindset ba? Saan galing? Doon sa yan sa... pag nadaan nga pala kayo dito sa Marolas, hanapin nyo lang yung shop ko rito sa Marolas, dito sa malapit sa Santo Cristo, Tagumpay Street. Meron ako ron mga pastel, chicken pastel, Sarap yan. silog yan, mga nagtitinda rin tayo ron. Tsaka kompleto ng school supplies doon, and then mga sari-sari store. Print, kung gusto nyo, meron din doon kompleto. Bumalik ka na sa food business. Food At business. nagpiprint ka na rin, desktop printing. Lahat. Tsaka syempre, kung gusto niyo ng mga legit na vintage cup, bumalik uli ako, live selling, search nyo lang, Abril Bien, Pasinal Pardines, yan, lalagay niya na lang yan dyan. For sale ba yung suot mo? For sale yan? Ito for only 13,500 lang naman. Distut. Kasi yung mga raiders na ganito, na style na ganito, nagkaalaga siya ng 250 kung di ako nagkaamali. Ewan ko na lang ngayon kung magkano. 250K? 250K. Oh shit. Tapos ngayon may score nila sa'yo ngayon ng? Hindi, yung gano'n kasi wala akong hawak. Wala ka bang gano'n? Okay. Pero kung gusto niyo ng mga legit na vintage cup, yan. Nakabalik tayo ulit sa game. Medyo nakapamunan tayo. Marami tayo ngayong cup. Kung gusto niyo ng mga D-line, S-line, Stooth, Shadow, marami ako ngayon yan. Hindi ko na lang nilabas kasi kaalat dito, Di ka asya rito sa lamesa. Susunod yan, magkano tayo. Bistahin nyo lang yung page ni Boss Abril. Yan. Kung gusto niyo ng mga legit na vintage cup, yan, nagbalik ulit tayo. Tapos sabayin na rin natin yung mga pagkain. Lahat ngayon, taon na to. Sa pagkakaperahan, pwede yan. Okay. At siguro talaga, tayo, no? Alam mo yung tipo. Kailangan hindi tayo matagal din ako nawala rito sa podcast niyo. Episode 30 na kami, Episode 30 na. 30. 3-0, Episode 30 na. Kita mo, ang tagal ko na wala. Diba? Ganun talaga. Minsan pero ang naalala ko na episode natin, dahil magpe-February na naman, nandito si Abril, di ba? Alam mo yung kwento niya last time? Yung sa motel. Sa motel, di ba? Yung Oh. CD. Wala ko naman CD ng Bold. Yung pala, CD. Konto na. kala ko naman Anyway, so, pansin ko, speaking of hassle, no? Wala tayo sa corporate world, no? Hassle talaga. Alam ba, hassle niya yung mga pagkain, cup, di ba? Lahat ngayon ang pwede ibenta. Ako na, streaming, sa computer. Ikaw, ano mo din? Ganda yung freelancing. Freelancing din online. Kaya yan, mga... Content creation, ganyan. Ngayon, machicheck na rin nila kasi binablog ko na rin yung mga cup Kasi kahit sabihin mong 15 seconds pa lang, mayroon na rin pala si Reels. Okay. Sabi ko, okay ito. Ngayon, bino-voice over ko yung mga cup. Check nyo na lang din sa wall ko. Marami tayong bentahe din doon. Speaking of cup, no? 13,000 daw yan, di ba? 13. Pero ang halaga talaga nito. Mamaya lagyan mo ng yung inuman natin mamaya. Huwag nakatulog siya kunin. Uli na lang. Joke lang. Dahil yan, hassle tayo. So yun lang. Yung hassle natin regarding sa, kautang-utang, regarding sa mga... Ang pinakadabas kasi talaga dyan kung sa pangungutang. Kung mangutang. Ako totoo lang may utang din ako May utang din ako. Kaya lang, syempre, ang diskarte ko kasi, nakapangutang tayo. Minsan talaga nagigipit. Hindi naman lahat ng tao. Big time shit Kayang bayaran lahat ng Pero syempre, tanda mo, pag ikaw nangutang, dapat bayaran mo rin. Responsibilidad. Responsibilidad. Tsaka, kung ako sa inyo, mangutang kayo na mangutang. Kunyari, gusto mo na iPhone 17, Pro Max, mga ganon. Tangin nyo. Alam nyo ang bakit? Sisipagin lalo kayo niyan.
Kasi para makapagbayad dun sa, ano yun, sa item na yun, di ba? Buti sisipagin. Kasi, Pag tinamad ka, yun lang. Pwede marema ka sa'yo or makuha sa'yo yun. Diba? kasi may kaibigan kasi ako na lahat ng lending app, Meron siya. inutangan. Mm. Tapos, grabe pala dyan sa mga lending app, no, pag hindi ka nagbabayad, may mga Nangaharas. pambabantak. May nangaharas dyan. Pag di ka umano dyan, Ang malapit dyan, yung mga lending app na kala mo totoo, meron din ganyan eh. Kaya huwag kayo magtitiwala, lalo na sa Telegram. Maraming lending dyan na kayo ang hihinga ng pera. Tandaan mo, ang lending, hindi ka hihinga ng pera niyan. Dapat ikaw ang bibigyan yan. Kasi kailangan mo nga ng pera eh. Kaya huwag kayo magpaloko, maraming scammer dyan sa mga ganyan. Madalas sa social media, gano'n. Danas na natin yung mga... Sisingilin ka muna ng processing fee. Mga Kaya ganun. maniniwala sa gano'n, processing fee. Di totoo yun pag gano'n. Yun nga, utang siya ng utang doon. Tapos din niya binabayaran. Kasi ang ano naman niya, ang katwiran naman niya, di naman kayo lisensyado eh. Di naman kayo, kaya, bahala kayo dyan. Mga ganun. So, hindi, ibig sabihin, alam niya yung mga inuutangan niya, yung mga illegal operations. Sabi niya yung mga ganun. Kaya yung delikado rin yan kasi baka mamaya baka mamaya, big time na tao pala may hawak ng ano na yun. Sindikato pala. pala. Ikaw rin. Kaya, yun. Kaya utang, talaga no? Parang utang talaga nakakakibat na talaga sa buhay ng tao o Pilipino. May nakilala ako dating foreigner, Belgian siya. Na classmate ko sa teatro dati. Oy. Pero may may Filipino blood siya yung sa mother side niya. Dahil kasi nagka-utang siya. Alam niya yung natutuwa siya sa konsepto ng utang. Okay. Kasi sa culture yata nila doon sa Belgium, hindi yata parang hindi rampant na yung mangutang ka sa yung personal loan. Okay. Wala lang, natutuwa lang siya. So, base doon sa interaction nila. Happy niya yung pangungutang. Hindi, natutuwa siya na gusto niya nga magpautang eh. Siya gusto niya magpautang eh. Tapos parang pakilala mo nga sa akin. Matagal na kaming walang contact eh. Umuwi na yata sa Okay. Wala lang 'yon. So tingin ko sa sa Pilipino, special yung medyo unique yung natin sa sa pautang. Ayun. At saka syempre, ang pinaka magagaling magpautang diyan yung mga Bombay. 5-6. Ang laki pa ng tubo. Bali 20%. Alam mo, minsan napapansin ko dyan sa mga nagpapautang. Hindi ko naman sinabing naging sila yung sa pera. Kasi dapat ang mga nagpapautang ay yung mga taong imbis na tulungan ka, hindi ka dapat binabaon eh. May mga malalaki kasi porsyento yung iba. Hindi ko naman sinabing lahat. Yung iba kasi dyan nagpapautang, kumita na ng konti, okay naman sa kanila. Hindi yung magipit yung tao. Ganun dapat ang pautang eh. Pero hindi ako nagpapautang. Tingin ko dyan sa yung sa operations ng mga nagpapa 5-6. Malaki yung bulto ng pera kasi papautang sa iba't ibang individual. Kaya ganun kalaki yung porsyento, yung tubo para para siyang safety net. Kahit hindi, pareho kayong pinautang ko, siya kahit di magbayad, covered na siya nung interest na pinatong. Yun, maganda din. Ikaw lang magbayad. May ganun yan. May mathematics yan eh. Mga subject na binagsak ko nung high school. Kaya ganun. Tapos ano pa ba yung mga meron akong kwento sa minsan napunta ako sa isang piyestahan sa probinsya. Hindi ko napabanggitin ko na ako ng probinsya. Alam ko na yan. Tapos puro handaan ang ganda. Magiliw sa mga Tapos makikita mo doon yung mga alaga nilang mga hayop nila na alaga probinsya eh. So may mga alagang mga bibe, manok, ganyan, yung mga native na manok. Makikita mo puro yung maliliit na lang eh. Yung kumbaga uli lang lubos na yung mga wala na kasi kinatay na tol eh. Kinain na eh. Inaldereta na eh. Wala lang, nakakatuwa lang. Tapos yun, poproblemahin na naman nila yung kung paano magsisimula ulit ng pagpapalaki. Pag lumalaki, tulad ng 45 days, di ba? May mga talaga may mga tradisyon talaga sa kultura na ka-ingrained na kailangan maging festive ka pagka okasyon. Parang nabubuhay ka para doon. Parang ganoon eh. So no matter what, kailangan maganda ka. Wala lang. Medyo yun. Ganun talaga pag utang talaga,
ano talaga yun eh, tama yun eh, yung parang responsible ka dapat. Kasi may mga responsibilidad. May natutulong na ba sa utang? Ngayon? Pag ngayon, alam ko meron ng na pag 100 plus or 150 ganon ang utang mo, may Okay. kulong na yan. Estapa. O parang ganon. Estapang Alam ko depende sa damages, Oo. ganyan. Pero mga 10,000, 5,000, hindi, wala kulong pa yan. Ayun. Lalo na yung mga yung sa mga corporation, alam ko hindi sila pwedeng dumulog sa sa small claims court. Kasi sila institution sila, hindi sila tao, hindi sila individual. Hindi sila individual, institution. Tama. Ganun, organization, hindi pwedeng wala lang, yun lang. So, ano pang ginagawa nyo, no? Mangutang na kayo. So, Actually, marami nga utang eh. Hindi, yun nga, kung titignan natin, no, talagang, Basta ang utang, responsibilidad. speaking of utang, 62% na yung utang natin sa bansa natin. oh, Oo, no? 62% ng kabuang budget. Hindi, yung utang. Yung isa deficit ba? GP sa GDP? Kaya, mas lumabo utang natin ngayon eh, no? Ano ba? Ilang trilyon na ba ang utang? 17. Yes. I'm not sure pero 17 ang uli kong kita eh. Trillion. Hindi, mababayaran ni yan, trilyonaryo yun eh. Ni Kulaong yun eh. Trilyonaryo, baka naman. FLM, malaki na utang ng Pilipinas. Di ba? Ikaw nga ang hero natin, ikaw ang hinirang, the wonder boy, di ba? Balita ko namimigay ngayon ng pera yun sa mga estudyante ngayon eh. Oo, biruin mo maghanap yun, magpapabring me siya. Bring me, no? Estudyante papunta yung bring me, no? On the spot bring me, ang pagkapunta na doon, may dala ka ba dyan? Toothpick? Alang toothpick estudyante. Di ba? 50,000, grabe, may dadala ka ng toothpick, 50,000 no? Kaya, Tsambahan. Oo, ewan ko dyan. Parang mahirap yung ginagawa niya dahil ang meta na nga ngayon sa ganyan sa poverty corn, yung cash hunt, 'di ba? Oo. Yung walang basta puntahan mo lang yung ampaw, tapos magagawa na kayo doon, susuntukan kayo ng iba pang contestant. Meron nangyaring gano'n Diba? Sumpukan sila. Parang bala ko nga sanang gawa ng content yun, kaso nga lang paliktad. Paunahan, bigyan mo ako ng pera. Maganda yun. Mas okay siguro. Bigyan dito ako ngayon, bigyan nyo ako pera. Mas kakaiba naman dapat nga, gano'n. Abangan yan, gagawin ko yan. Wala lang, kasi alam mo minsan, di ba? Yung mga maganda yun. Di ba? Paunahan, bigyan mo ako ng pera. Tagal? Totoo. Nakalive ko. Tagal naman. Wala akong pumupunta rito. Mga followers, punta na kayo rito. Bigyan nyo naman ng pera. Baliktad naman, di ba? Baka mamaya mga siga dumating, magkabigayan ng Magkabigay, bigyan kita, gusto mo. Bibigyan kita. Ayun. Hindi, yun nga, malaki na yung utang ng Pilipinas, tapos umuutang pa rin tayo sa utang. Ano naman talaga okay naman sana kung hindi na mapupunta sa bulsa. Okay yung mangungutang para sa development Totoo. Okay naman yun Hindi lahat naman nagawa. Kita mo nga, process completed lahat. Wow. Completed nga. Pagtingin, wala nagawa. Ghost project, no? Meron na may portal yung DPWH kung saan pwede mo i-check yung mga project. Nandoon, may konting may documentary doon, may documented. Meron ng ganon. May ganon, may portal. Dati meron pa ba? Meron dati. Hindi, bago lang yata yung yung website ng DPWH na yun. Dahil kasi parang transparency, attempt nila sa transparency. Kasi nga, na sila. Pero dati, ever since wala pa. So, wala ganun talaga natin So, yun lang yung sa akin, umutang ng monitor para lang And then last last week yung nag-podcast tayo ng episode 29. Kaya bumiyaya ako from Camarin to Valenzuela, di ba? Di sabi kong ganun. Di ready na ako lahat nagdadrive ako ng motor. May dumaan na pulis. Nakatingin sa akin. Nakala sila mobile na pulis Nakatingin sa akin. Meron silang mga kakatapos lang nila meron silang checkpoint, meron silang parang karatulan doon. Nakatingin sa akin, sabi ko gano'n. Ako naman, proud na proud ako sabi ko, may lisensya ako, meron akong ORCR, meron akong helmet. Pagtingin kong gano'n sa pako,
Nakachinelas ako! Tapos ka ngayon, may diliman. Sabi kong ganun. Eh, hindi, nahuli na nga ako. Oo. Hindi ko pa nga binabayan hanggang ngayon. Ganun. 500! Ako rin, nahuli rin ako dyan. Oo. Nakachinelas ako. Mm. Sabi ko, ala, Mm. nasa ano na ako, paliko na ako papuntang, yung Santa Caterina papuntang Valenzuela, Ugong. Doon pa naman may checkpoint doon na, Mm. doon pa naman nahuli. Mm. Sabi ko, di ginawa ko, kinakabahan ako, sabi ko, naghanap ako nabibila ng Crocs ng tsinelas. Sabi ko, pera naman ako dito, bibili lang ng Crocs ng tsinelas. Naalala ko pala, may dala pala akong sapatos pang simba. Sinuot ko. Sinuot ko yun. Okay lang yun, sige. Nakasapatos ka naman. At least wala. Kasi second offense, 1.5 yata? 1.5, di ba? Suklop nun, no? Kaya ayoko na mahuli no kasi dati naano ako nun. Ito lang. Kung iba, ikaw, taga Valenzuela ka. Taga Valenzuela rin ako dito sa Marolas. Yung si Mayor, nakita ko nung nakaraan. Hindi Ano yun. Ayan ba yung nag-house to house, di umano? Nag-house to house, panghuli ka ng mga motor. Anong opinion niyo doon? Mali yun para sa akin. Para sa full throttle. Kung totoong nag-house to house. Isipin mo, dapat ibang testing na 2.5. 2.5. Ibig sabihin, 2.5 RPM. Half throttle. Pinaka-full throttle, talaga maiingay talaga yan. Ang sa akin naman, Meron silang gamit na yung parang flap lang malaki. Pangsukat Yung ng rectangular. decibel. Tapos may dapat parang may panukot yung kumpleto dapat. wala ba silang ganon? Ako nakita ko lang yun eh. Nakita ko lang din So, siya. ang akusasyon ng mga netizen ay improper daw yung yung pagsukat, pag-measure. Tapos, Saka hindi. house to house isipin mo naman. Diyan hindi ko napanood ng buo yung yung Ako video. rin nakita ko lang may mga Kasi ang nakita ko nasa public Panoorin court. natin. Sa Sige, public, habang nagano kayo. basketball court. So dito yun sa may Delphine. diyan na ba yun? Diyan lang yun, sa Fernando lang yun. Alam ko yan pag-deliver ako kasi dati nun. Kasi tinatawag pa isipin mo naka-gold bolt ata yung yung parang supla. Na agad, modified na agad. Yun ang agad base. Ang pagaling. Pinuntahan ba mismo sa premises ng bahay yung motor? Kasi ang nakita ko lang nasa public na Nandun sa may basketball court. court. Nasa court. Doon baka hindi ako sigurado kung mali yun o kasi pampubliko Ayan, yun Nandito sila tapos Ang ganda nga ng mga comment ng mga tao dyan, ng mga taga-Baronas. Ang malinaw diyan, hindi dapat yan ang nasa prioridad. Totoo yun. Ang dami-daming mga priority. lubak-lubak yung kalsada kalsada natin. muna, di ba? Tapos yung at tignan mo kung aling kalsada yung pinakamaayos, yun ang wawasakin sa summer. Malamang ito na naman yung kalsada nasa tapat na naman natin, no? Dahil ilang beses ko nakita ang ginagawa yun, Pag maayos yung kalsada, Tingin ko wasak yan. di na magaganon. Kasi nagkaroon ng ng DPWH. nagkaroon ng iskandalo Kaya medyo muna sila, ayusin mo. Ayusin Tigil mo na yung ganong modo siguro. Anyway, so sa'yo, di ka, Hindi ako sa ginawa niya. Kasi kaya nga tayo may mga kapulisan, tsaka tayo may mga red boys para manghuli talaga niyan Kung nilalabag talaga ng tao yung yung sa kung violation talaga ng pagmumotor yun. Ibig sabihin, kaya nga tayo dito sa Valenzuela, dito sa Marolas, bawal talaga nakachinelas pag Huliin ka talaga. Matik yan, tikit ka talaga dyan. tikita na nga ako dun. Tsaka hindi ka nila pagbibigay, yung kahit kakilala, hindi ka nila pagbibigay. Hindi ka Ganun talaga sila Pero yung mga ganun, grabe na yun, house to house. Malay ko ba, mamaya pumasok dito. Kaninong motor to, biglang papasok ka na lang, di ba? Pero ganun nga ba yung nangyari? Na nagpunta nga ba sa sa lugar yun lugar. Pero kasi kung nasa court, pampubliko yun. So pampubliko hindi yun pasok sa tatawagin mong house to house. Pero nakaparada Nakaparada rin sa mga Nakaparada na yun ang hindi ko alam kung nakaparada ba ay pwedeng yun. Tinanong ko kanina yan doon sa kay kasi maling araw. Hindi ako informed, hindi ako sufficiently informed Kasi sa legal niyan Kasi ang pagkaalam ko diyan. Inaprubahan daw ni kasi ang pagkaalam ko diyan, magkakaroon ka lang ng apprehension or mag-ano ka lang ng mga pag ikaw ay bumabiyahe. Habang in transit ka. Oo. Pero pag nakaparada, wala yun. depende rin. Depende rin kung kasi illegal parking. Hindi, tsaka nga kasi di ba, hindi mo pwedeng hulihin yung pinagbabawal na technique, yung buwababa ng motor, inaakay yung motor, di ba? Lalakad ka nga. So by that logic, mali yung ginawa ng mayor. Di ba? Yun nga, yung inaakay, hindi mo pwedeng
Harangin eh. Tapos yun, nananahimik. Kung sira pala yun. Oo nga. Tapos biruin mo yun, no? Pinatawag ka na. Isip ko lang yung hassle nun sa taong may-ari ng motorsiklo. Pinatawag ka na. Pinatawag ka, nagka-i-scatter kang matahimik sa bahay. Nagsusugal ka ng maayos sa bahay. Oo. Na-pagcore license. Pagcore license yung nilalaro mo. Pangalan, masikat na ngayon. Tapos bigla kang hahanapin ng mayor. Ipapaano sa'yo yung, papastart sa'yo yung motor. Pero, full throttle pa. pero may magko-comment, pero may magko-comment dyan. Sabihin niya, Sumunod na lang kayo. inaano nyo kasi motor nyo ganyan eh. Yung mga iba, gawa ganyan, di ba? Siyempre, lahat, kanya-kanya opinion. Pero ako, di ganun opinion ko eh. Sabihin ko, hindi tama yung pag-ano nila. Hindi tama yung Pero proseso. dapat ang dami mo, dapat kasi hindi sa Venezuela. Totoo. Kalsada, daming ang ano sa kalsada eh. Pero ako tingin ko, Yung baha, wag nyo nang ilan pangarapin ng yun. daga, bumaba na agad sa Marulas. Diba? Pero ako sa mga tao, wag magkibit-balikat na lang. Kasi bagong bukas naman yung yung boardwalk ba yun sa doon, punta ka na lang doon. Paano ka? Relax. Masosolve na yung lahat ng depresyon at Kahit di ba yung mental health mo, punta ka lang sa Dolomite Beach. Ano na agad yung mo, di ba? Yung mental health mo, ngayon, diba? punta ka lang dyan sa kung taga Valenzuela ka. Boardwalk ba tawag doon? Boardwalk ba yun? Yung mahabang tulay na hindi substandard. Wow. Na hindi hindi substandard. Ganun. Ayun, so magbisikleta ka doon. Hindi ko pa napupuntahan yun. Maganda doon. Sigurado paglabas mo doon, di ba? Magsimula ka sa kabilang dulo. Paglabas mo sa kabilang dulo, wala na ang problema mo. Wow. Solve na. Kasi wala na. Hindi, wala na. Kasi ang ganda nung dinaanan mo eh. Iba-ibang bulaklak. Iba-ibang bulaklak na natabunan na yung mga bulaklak na hindi yung pa nakikita sa buong buhay mo tulad ng bonggabilya. Ay, bongga yun. Ayun yung makikita mo no? Gagaling ka doon. Paglabas mo doon, change man ka na. Ayan. So, yun yung mayayari. Na topic na. Nakita ko lang din. Hindi, talaga. Naging controversial nga yan. Kahapon yan, di ba? Kahapon lang yun, di ba? Parang kahapon, last 2 days. Ganyan, okay. So, pero ba tayo umbrella, friend? Meron. Pero meron tayong bagong portion, pare. Sige, ano yan? May mga nagko-comment sa atin. Magbabasa lang tayo ng comment nila. Sige. Comment nila. Siyempre, kahit pa paano, sumisikat na tayo, di ba? Sa bagay. Hindi. Ikaw ba naman, magka 900 million views ka. Hindi ka pa ba sisikat nun? Sikat na tayo. So, sabi ni Brian Laurel, solid ng topic nyo ngayon na relate. Ang gaan... Live ba tayo? Hindi, wala. Ayun. Ang gaan pakinggan ng usapan nyo, parang tropa lang. Wala eh. Magtotropa naman. Tropa talaga eh. Sabi naman ni Maybelline De La Cruz, first time ko manood pero try kong subaybayan to kahit na nasa trabaho ako. Ginagawa kong radyo ito. Talaga? Mag-ingat ka lang kasi minsan NSFW yung mga topic. Minsan nagagawi ron eh. May si Kiel. Pangalan. Basta Kiel pangalan eh. Parang nasa inuman lang pero walang alak. Pero minsan nasa ilalim yan. Nakatago. Ayun. And then, ito sabi nito, kaso Japanese yung pangalan eh. May ba Japanese yung hindi mo Hindi, maraming utang kasi yun eh. Sa kanan, podcast o therapy session ba to? Ha. Ito meron dito may nagtanong, sabi niya may nagtanong dito. Sabi dito, ito meron tatlong tanong dito. Kamusta araw nyo bago kayo pumasok dito? Bago pumasok saan? Dito sa pagpa-podcast dito. Ano daw yung araw daw natin? Okay naman. Bakit? Ba't kaya niya tinatanong? Ako, normal lang. Good day lang, wala. Chilling lang. Nag-iisip kung paano para sa kinabukasan naman. Okay. Ito, may nagtanong dito, isa pa, last na tong tanong. Di ba kayo iniisip niya dahil yung mood natin? Ano ba yan? Parang inaalam niya yata yung state of natin, mind eh. Oo nga. Hindi, meron nga siyang follow-up question eh. Sabi niya nga, kamusta araw niyo bago niyo pinasok tong podcast? Dahil kasi, hello. Ayun.
Dahil kasi marami nang nagsisisulputang mga podcast. Like sila Ato, saka yung mga rappers, mga nagpa-podcast. Marami. At anong pumasok sa isipan nyo, bakit nyo ipinasok din tong ganitong larangan? At ano ba tong podcast na ito? Opinionated ba to or ano lang, trip-trip lang? Ayun, sasabihin dito. Para sa akin, trip-trip lang. Oo, Kung saan mapunta, doon na lang. Kung saan ini-enjoy lang. Ini-enjoy lang ganun lang, pag-uusap. Kwentuhan lang to, kwentuhan. May opinion, kasi lahat naman tayong tao may opinion Oo, So, pero hindi siya centered sa opinions talaga ng na talagang parang opinion na show na gano'n, na sobrang opinionated. Kasi halimbawa ako, limitado lang naman yung kaalaman ko eh. Pagka insufficiently informed ako, hindi ako nagbibitaw ng solid na na opinion. Ayun, okay. ganoon. Okay. So, bago tayo punta sa umbrella friend, no. Ito pinaka-last na tanong, no. Ito meron pa siya, parang dalawang tanong to eh, no. Sabi niya, magagalit ba ang bulag pag tinanong mo kung saan yung pinagkakakitaan niya? Oo, malamang Lolo, joke lang daw. Ito, Magandang tanong yun, magandang tanong. Ito sabi niya joke lang daw eh. So, ayun. Ikaw? Tingin ko hindi magagalit yung bulag doon. Bakit? Hindi siya magagalit. At kasi hindi niya nakita rin yung expression ng mukha eh. kasi hindi niya naman nakita sa habang tinatanong mo, hindi naman niya nakita na nakangiti ka, no? kung nanggagago ka. Sarcastic ka, Malamang sagutin ka pa ng bulag doon kasi mga pinagkakita ko, nagtitignan lang si Carillo. Hindi ko nga alam kung tama o binabayad sa akin o hindi. Pero mga ganun lang. Ayun. Dapat ang tanong niya, kung may pinagkakakitaan ba yung bulag. Pero, ayun, ito na yung tanong niya, no? Ano ang pinaka nakapagod na part sa pagiging adult? Ayan. Marami. Napakarami. Magbigay ng isa. Siyempre, yung paghahanap buhay. Tulad ko, na sa araw, maggagapak ka ng tubo. Sa gabi, gagamitin ka pa ng asawa mo. Mahirap talaga yun. Maggagapak ng tubo. Magsasaka ako eh. Hindi. Hindi. Hindi, pero tubo. Yung sugar cane. Magagapak sa plantasyon ng tubo. Sa gabi, gagamitin ka pa ng asawa mo. Pagod ka talaga. Pagod ka talaga. Nung mahirap na part sa pagiging adult. Hindi, pagka may partner ka, may asawa ka, ganyan, na adult, siyempre ganun. Malapit sa ganun yung yung mga problema mo. Totoo. Yung physical na problema mo. Yung pagod, yung physical na pagod, yung fatigue. Diba? Tapos kung mentally exhaustive naman yung trabaho mo, tulad ng sa mga ginagawa natin. Ginagawa kasi namin dito, nagko-compute ng budget ng Pilipinas eh. So, mahirap din yun. Mahirap yun. Pagod din yun sa isip. Pagod ka, pag dating ng hindi mo gabi. dapat problema, hindi mo problema, pinoproblema eh. Pagdating ng gabi, dadaluhan ka pa. Talagang magkakaproblema ka sa kalusugan. So yun yung pinakamahirap talaga yung sa adulting, syempre yung pagkita ng pera, mahirap yun. Pagka hindi ka naman malapit sa mga oportunidad, 'di ba? Mahirap yan. Hindi sapat yung yung mga sipag lang. Sipag at tiyaga. Mga ganyan. Hindi yan sumasapat pagka kulang sa oportunidad. Kaya yung mga nagsasabi na sipagan lang. Ay yung mga magsasaka, masisipag yun Dapat nga yung dapat mayaman sa atin, di ba? Oo. May mga kasi wala silang tamang oportunidad. Totoo. Ganyan yun. Gagamitin pa sila ng asawa nila sa gabi. Di ba? Wala na. Oo. Gagamitin pa yung katawan. Oo, di ba? Ayop Gamit na gamit yung katawan para sa pagkain. Tapos gagamitin pa pagkain. Kaya napapas mo yung mga yan eh. Bilad sa araw, maghapon, sa gabi, basa. Basa, no? Siyempre maliligo ka eh. Papahinga. Oo nga naman, papahinga. Ibang basa kasi. Kaya napapas mo eh. Napapas mo. Okay. Ikaw, okay na. Ikaw. Okay naman. Mga problema, marami yan. Dami, no? Oo. Kaya huwag nyo nang problemahin yung problema ko. Oo. Ako nang bahala rin sa solusyon lahat. Problema ko, yung monitor na kinuha. Di ba, pa rin, related pa rin sa hanap buhay. Hanap buhay pa rin. Hindi, tsaka may mga superficial na problema tulad ng mga pamamanhid ng dulo ng daliri. Yung mga ganyan. Superficial. Namamanhid dulo ng daliri lang. Namamanhid yung mga dulo ng daliri mo, tapos, tangina, ba't ganito? Okay, minsan nahuhuli mo yung sarili mo, muntik mo mabitawan yung baso. Ay, yung babasagin pa yung baso, no?
Nawawala yung ano ko Nawawala yung reflex mo, no? Yung grip ko nawawala. Oo, yung grip mo. Okay. So, yun yung yung being adulting. Kasi kakaroon ng memory gap. Oo. Diba na, hindi mo na alam kung paano ka nakauwi. Lasing yun. Kasi lasing eh. Lasing yun. Lasing. Nagkaroon ng gap yung ng isip mo. Anong nangyari? Mga ilang oras yung pagitan. Di mo na naalala kung may putol yun sa utak mo. Pero dumadala siyang pagka may edad ka na yung mga, hindi mo alam kung saan mo nalapag yung salamin mo, yung susi mo, telepono mo. Susi ng motor. Di ko nasaan yung susi ng motor. Tapos magkakaroon ka ng slight panic attack. Diba? Yung mga... kasi alis ka na eh. Slight panic attack eh, no? Tapos bigla mo makakapa. Okay na. Okay, nandito pala. Ayop na eh. Okay. Syempre yung pinag-usapan natin, relate ba sa ating umbrella friend? Tungkol din to sa sa pera din to eh. So nandito na tayo sa umbrella friend. Okay, sige. Banatan mo na yan. May sumulat. Okay. Actually, may sumulat sa atin eh. Nagsisunto yung isang problema eh. Okay. Nag-follow siya. Yung alam mo yung natatandaan mo yung nagkagusto siya sa pamangkin niya. Hindi ko na sumulat ulit, parang nadala susunod na lang na umbrella friend. Okay, sige. So dito muna tayo sa umbrella friend natin. Okay. Pang 330. Wow. Dami na. Okay. Please hide my identity, mga kuya. Maiksi lang pala to. Okay. Call me Alice na lang. Babae. 22 years old. From Manila. Hihingi lang po ako ng payong kaibigan. Umbrella friend. Okay. Mahal na mahal ko po ang boyfriend ko, 22 years old din. Same, okay? Pero wala po siyang pera. Okay. Pareho kaming student pa lang. Ako po ay galing sa may kayang pamilya at working student po ako now. Si BF naman po ay galing sa lower middle class family. At lagi niyang nakukwento sa akin yung mga financial struggles ng family niya. Masasabi ko na magkalayo ang social status namin. Halos lahat po ng dates namin ay ako ang gumagastos. Minsan-minsan gumagastos din siya pero madalas ako talaga. And also sa mga little things lang siya gumagastos like merienda, siomai, donuts, milk tea, etc. Nahihirapan ako makita yung sitwasyon niya sa financial kasi nga mahal na mahal ko siya. Pero sa totoo lang ay naiinggit ako sa mga boyfriends ng friends ko na nakakapag-provide sa kanila. Gifts, dates sa resto and movies, gala. Ako kahit flowers wala kasi pag nagkakapera siya ay ginagastos niya agad para sa rent, bills and groceries namin. As of now, we live together dito sa place ko. Pinipilit niya naman sagutin lahat ng gasto sa bahay pero madalas talaga ay sobrang kulang at ako pa rin talaga ang mas malaki ang ilalabas. Hindi ko alam kung sapat ba yung pagmamahal ko sa kanya para makatagal ako sa financial situation na meron kami. I'm still young and inexperienced sa buhay-buhay kaya sa inyo pong mga oldies, hayop. Oldies, no offense po. No offense po. Ako humihingi ngayon ng advice. Paano po bang atake ang gagawin ko o namin dito? Thank you po. Isubo mo. ang problema. Anyway, hirap din ha. Medyo relate ako dyan pero dati kasi meron akong girlfriend na na siya rin eh. Pero hindi rin kami nagtagal eh. Anyway. Okay, sige, banatan nyo na yan. Yun nga. So, parang para saan parang basic na nung ito eh. Basic na problema lang. Basic? Panis. Meron si Abril Maraming solusyon kasi sa ganyan. Mga tol. Kung siyempre, kaya nga pinoproblema ng boyfriend mo. Mahal na mahal mo naman. Eh di, kung ikaw yung mas malaki ang kinikita, eh di tulungan. Tulungan muna kayo. Tsaka syempre, hindi naman sa lahat ng oras. Malay mo, hindi natin masabi. Madam, hindi natin masabi. Malay mo, magkaroon ng magandang opportunity rin sa kanya. Or kung meron ka man, bigyan mo ng opportunity na magkaroon ng negosyo. Maliit lang. Lahat naman nagsisimula sa maliit, wala namang agad malaki agad. Ganun lang, ganun simple lang. Tsaka huwag mo agad intindihin na wala siyang maibigay, porket lalaki, siya dapat lahat provide.
Ngayon, sa panahon natin ngayon, babae at lalaki, kailangan mag-provide na. Sa panahon natin ngayon, ha? Hindi ko sinasabi, kung inaingit mo yung boyfriend ng iba, mali yun para sa akin. Mali yun. Hindi mo kailangan kaingitan yun. Tsaka kung ano mo siya nakilala, dapat ganun mo rin siya tatanggapin. Di ba? Kung walang pera, binoyfriend mo walang pera, wala ka na magagawa ron. Kung pangit man siya, binoyfriend mo ng pangit, dapat tanggap mo yun. Yung ginusto mo, pinili mo yan eh. Hindi mo pwedeng, kumbaga, ang gagawin mo, parang kumain ng mainit yan eh, tapos iluluwa mo, tapos kakainin mo na eh. Parang ganun yan eh. Isipin mo, ayan, pag hiniwalay mo ba yan, sa tingin mo, magbabago siya, paano kung biglang nagkaroon ng simple yan na lang natin, tumama sa loto. Siyempre, ngayon, damayo kang balikan niya kasi daming pera na ngayon yan eh. Lahat ng gusto, pwede na ibigay sa'yo. Ang tanong, babalikan ka pa ba? Ganun lang kasimple yun. Kaya, sabi nga, di ba, pag ikaw, mahal nyo isa't isa, magtulungan kayo. Ups and down yan, kung ano man mangyari. Turuan mo kung paano dumiskarte. Turuan mo kung paano siya, magkakaroon ng maraming pera pa. Yan. Kung ikaw mas madiskarte, hindi ikaw mag-handle ng pera niya. Kung paano mo, kung paano palalaguin din yung pera niya. Ganun kasimple lang. Kaya nga, ito naisip ko lang sa mga rapper na kilala ko, ang ginagawa niya, kahit sabihin mo marami siyang babae, tinutulungan din siya ng mga babae niya, tulad ng Bugoy na Koy. Yan, sa simple Pero, ano naman sa kanya yun? Pero sabi niya lang yun. Sabi niya lang yun. Pero lahat siya dumidiskarte siya. Mga lalaki kasi magaling din dumiskarte yan. Baka hindi niya pa nakukuha. Sabi mo nga, bata pa. 22 years pero old. Pero sabi mo, meron akong kilala 26 years old. May dalawang kotse. Fortuner. Pumunta pa nga kapon sa akin At tropa-tropa yun. Nagpapagawa ng bahay ngayon. Isipin mo sa edad niya 26 years old. Pero ngayon, may anak na rin siya isa. Talagang nasa sipag at tiyaga din niya. Sabi niya, huwag ka mawala ng pag-asa. Sabi niya pa sa akin, mas matanda ako doon. Ako pa yung tinuruan. Pero alam ko na rin yung gagawin ko. Ganun lang kasimple. Tama. May mga gandang punto kasi sinabi doon. Lalo na yung up and down. Sa relasyon kasi, taas babayan di ba? Kahit nga sa up and down kayo, di mo alam kung nasa ilalim ko, nasa ibabaw ko. Totoo yun. Pero ako naman, ang take ko dyan, tingin ko may problem siya sa perspective Sa perspective. Yung babae. Tsaka tulad nga nabanggit niya, bata pa sila. Estudyante, wala pa yung mga steadying career. Estudyante pa sila So, masyado pang maaga. Pinaproblema nyo na agad yung ganun no? Actually, dapat yung ganyan. Pinaproblema na ng mag-couple yan Tingin ko perspective yan Ganito ang kailangang atake dyan. Simple lang ang pumipigil sa boyfriend mo para maging successful. Isa lang pumipigil dyan. Ano yan? PNP. Batas. Hindi. Ganda yan. Yung perspective Yung dapat. pala, puro illegal dapat na gawin para mabilis yung bawal. Para mabilis. Napatunayan na yan Patunayan na yan. Marami na. Pero okay, gumawa na illegal. Ba yun? Hindi, yung perspective niya. Tingin ko, yung problema niya, nagtatago sa problemang pinansyal. Ang totoong problema niya ay emotional Okay. Yung gesture, yung gesture nung boyfriend niya, ang gawin mo ganito. Kung total may kaya naman ka mo yung pinanggalingan mong pamilya at working ka, bigyan mo allowance yung boyfriend mo. Tignan mo, ilalaan niya yan. Pagkatapos niyang ma-resolve yung mga basic na gastusin, maglalaan niya ng para sa'yo. Pero mas maganda, tulungan mo na lang siyang humanap ng pagkakakitaan na mas malaki ang payout. Tsaka maayos maayos, legal. Mag-ano kayo sa Telegram? Mag-market kayo sa Telegram. Sa Telegram. Content creator kayo. Content creator. Mag-vlog kayo, di ba? Mag-vlog kayo. Mabilis yun. No, wag lang censored yung mukha. Hindi, biro lang. Kailangan face reveal, no? Face reveal. Mas malaki ang mukhang doon ka na nagsusubscribe, pagka mga face reveal, Hindi, pero gano'n, tulungan mo siyang makahanap ng ng tamang pamingwit ng isda. Totoo. Tamang panghuli. Tamang Tsaka kung ano yung gusto. Tamang kasangkapan. Tsaka kung ano yung gusto ng lalaki, huwag pigilan. Ano mo siya doon. Malay mo, may naisip naman siyang gusto talaga mangyari na negosyo. May mga plano yan. Pasok ka ng trabaho. Huwag siya pigilan. Supportahan mo lang din siya. Tsaka makakahanap yan ng
butas sa batas. Loophole. Hindi. Makahanap yan na makahanap ng paraan. Hindi pa naman, tsaka bata pa, marami Bata pa pang kayo. energy yan. No? Kasi pero problema niya kasi, Parang yung pang-couple na yan eh. ay, magsasaka, tanim ng tanim eh. Iniintay nila para maaani sila. Oo. Ganun lang din yan. Tanim lang din ang Life tanim. goes on. Hanggang sa mahuli siya. Ay, tayo may problema dito sa mga financial, di ba? Ang tingin ko, nagmumula talaga yung problema niya dahil dissatisfied siya emotionally. Di ba? Kasi ang sabi niya, kahit flowers man lang, wala ako. Oo, di ba? Sa bagay. Ay, di. Wala nga siya kasing pera eh. Mathematical lang yung problema mo eh. Pagka solve na yung mga basic, Ibig sabihin, sigurado ako magkalaan yung para sa'yo. Baka hindi rin na masyadong sweet yung boyfriend. Pero tingin ko, ako, lang eh. tingin ko ganun. Kung emotional or ano lang, moral. Hindi, may dahilan nga eh. Kaya siya walang flowers. Hindi siya nabibilan ng flowers. Kasi nga, inuuna ng boyfriend yung basic needs nila. Kaya nga. Ibig sabihin, yung mas pangangailangan. Satisfaction ng inaano niya. yung emotional satisfaction, yun ang kulang. Pero ako sa boyfriend niya. Hindi gumawa ka ng other way na kumbaga medyo cheesy, haranahin mo, di ba? Mga ganun, di ba? Yung parang, but kailangan mo gumastos para lang maghanap ka ng gitara, di ba? Hindi, problema pa rin kasi nga eh. Halimbawa, kung doon pa lang sa basic needs ay lunod na, kasi nga kulang pa nga daw eh. Wala nang pagkakataong yan ang mapait na katotohanan eh. Lahat ng busy nagtatrabaho abala sa pagtatrabaho sa lupa. Walang panahon tumingala para i-appreciate ang kagandahan ng bituin. Ganon yan. Mamaya binigyan ka na sabi niya naman nalilibre naman siya ng mga milk tea, kaya nabanggit naman niya. Kahit pa paano nakakapalibre siya. Sa kanya yun, baka doon sa boyfriend mo, malaking bagay na yun. Siyempre, niisip niya nga lagi yung financial na. Tulungan mo siyang i-solve yung mga basic nyo. Bigyan mo siya ng opportunity. Ilapit mo siya sa mga oportunidad, ganyan. May malapit na Adonis, so hindi. Itaan na yun. Pero kasi naniniwala kasi ako na pag may opportunity talaga, pero kasi may mga ibang tao na sabi diskarte lang daw, ganyan, whatsoever. Hindi lang kasi sa diskarte. Pero daan lang daw sa sipag, di ba? Yung mga ganon. Pero hindi lahat ng tao may opportunity. Yun nga, opportunity ang opportunity ang mag-make or break sa'yo eh. Hindi katulad yung kailangan mo sipagan, kailangan mo sipagan. Nagsisipag na nga, di ba? Wala nga opportunity. Parang may job posting diyan sa malapit. Diba? Sa pinakamalapit na na gasolinahan bilang gasoline boy. Job posting nag-post online. Diba? Pero isa lang, first come first serve. Sinong mauuna doon? Yung kapitbahay ng gasolinahan. Ikaw na masipag ka pero taga-Tugigaraw ka, nasa Valenzuela yung pupuntahan. Diba? Palpak na kagad yung yung logic mo na masipag ka lang, pwede ka na. Hindi, yung may oportunidad, yung mas malapit doon, yun ang makakakuha nun. Yan. Sa ganun ko nilalagay na perspective yung maraming bagay-bagay. Mas maganda. Ganun na yun. Grab mo lang ng grab. Tsaka talim ka lang ng talim. Grab ka lang ng grab, no? Pang milk tea. Tsaka pag-aralan yung batas, tignan mo baka may butas diyan, loopholes, mga ganun. Ano ba dito yung pwede kong ikutan? Kasi yung mga mayayaman, puro tax evasion lang naman ginagawa niyan. Ang dami loophole. Hindi lahat pero marami. May mga iba sa BIR, yung milyon na kinikita pero dinideclare kung ano lang. Siyempre, yung mga... Alam mo yun, yung balita yung Siomai. Tapos ang worth nila ay parang yata, nakapag-launder sila ng pera na 1.2 billion yata. Wow! Sarap to. Siomai yun, tol. Siomai. Asan na ngayon? Huli sila eh. Huli sila eh. Ewan ko paano na ngayon. Hindi ko na-visit ako eh. Tangina, sabi ko, yung ganyan din gusto ko eh. Billion, no? Nakapag-launder. Ayop yan. Mga labandero pala. Money laundering. Nililinis? Tayo, mga money laundering lang tayo. Iniisip ko nga pagka yumaman ako, isa sa inyo naging congressman, magpipresenta akong money launderer eh. Ako yung money launderer, halimbawa ni Congressman Abril. Tapos may dala-dala akong maraming bag, no? Tapos ang gagawin ko sa mga ganyang negosyo ko ilalagay, maliliit na negosyo. Pero ang unang-una, yung laundromat na negosyo, yung labahan. Ang pangalan, The Launderer. Ayos yun. Tapos laundry shop talaga
Laundry shop talaga. Oh. Pero dun, Literal na laundry. Literal na laundry, mat. Ayun. Okay. Simple lang, pero pasok. Pasok. As ayun, nabanggit ko na rin to yun eh. Gay bar. Oh. Diba? Ang pangalan naman ay Okay, magtayo ka ng biro sa tanghaling tapat. Pwede. Kasi, mga mister na. Di ba kung may Andongis? Andongis. Andongis. Iba, madalas ang biro. Puro mga homeless yung talent mo, yung mga nirescue yung palaboy. May tema, di ba? Ayos yan mga di ba? Mabibigyan mo pa ng shelter at yung mga Andongis. Mga natin, mga displaced na mga exploitation yun. Tapos iba, bukas na Adonis, gabi. Ikaw naman, tanghali ka naman. Tanghali, init na. Para syempre, alis na ako, magtatrabaho, pero diretso ka na doon, tanghali. Pag uwi mo, lasing ka na. Wala na. Nakaligtas ka na. Ayop na yan. Yan. Pwede yung pwede. 24 hours nga maganda eh. 24 hours, no? Isang pangalan, maganda, isa pang magandang pangalan ng gay bar, The Manhole. The Manhole. Bakit manhole? Manhole, di ba yung butas ng kalsada? Manhole. Okay. Kasi ganun yung pintuan niya, Parang, pang yung may DPWH sa kalagay. Okay, anyway. So, balik tayo sa Okay, maganda naman yung actually, yun naman talaga yung kailangan niyang gawin yung sa emotional, hindi naman talaga financial talaga o tutuusin sa nararamdaman niya talaga. Kasi, huwag mong pagpasiyan yung mga Hindi kasi ang problema kasi diyan, may mga klase ng tao ng na yung parang sila, ang driving force nila talaga yung love language nila. Baka mamaya ang love language niya gifts. Oo. Totoo, may love language. Gift giving. Pero karamihan sa mga mga babae, love language pera iPhone 17 di ba? Hindi, gift giving yun. Baka kaya tinitignan niya pagka nakaka-receive siya ng mga material. Ganon. Ganon. Kasi parang maaari. Love language nila yung love language niya daw yung gano'n. Yung gold digger yun talaga yung actively naghahanap ng mayaman. Mayaman talaga. So, umpisa pa lang nun, hindi niya nasosyutain yung boyfriend niyang mahirap. Kasi nga dapat mayaman ang sosyutain niya. Ayun. Actually, ko sa kanya, bilib ako sa kanya kasi, alam mo naman na ganun yung balalaki pero sinota mo pa rin, di ba? Hindi, tsaka mukhang aminado naman siya na sabi niya, inexperience pa rin naman siya kaya siya humingi sa inyong matatanda Oo nga. Kaya, pwede naman. Pwede na. Ano yung sinasabi mo to? Hindi kasi, may mga babae talaga na talagang, alam mo, genuine na sa relationship. Katulad ni di ba yung sila Malupiton, di ba yung jowa niya Truth Thick and Thin, di ba simula nung walang-wala meron. Manny Pacquiao, si Jinky, di ba? Isang example din na laging lumalabas diyan si Kong TV at si Kong TV, si B, di ba? Alam mo tipong walang-wala. Pero di ba? Kaya nga sabi, di ba? Ang partner mo talagang simula suportahan mo siya or Kasi may ganun talaga minsan kasi ang kultura kasi sa atin, lalaki talaga provider. Talagang provider. Pero hindi na kasi babae lalaki na, hindi na laging lalaki yung babae yung pero to be fair dito kay ating nag-send ng umbrella friend. Tingin ko hindi pa tayo nakakarating doon sa full transformation Totoo. Pa rin may bakas pa rin nung tradisyon yung traditional nating values na ang lalaki ay ang magtatrabaho, breadwinner, ganoon at ang babae ay sa bahay lang. Pero syempre pinaglalaban din ng mga feminists yan yung mga hindi equal. 'Di ba? Ito minsan naiinis ako yung mga ibang nakakausap ko. Hindi ko alam kung feminist siya o ewan or selective sabi niya ganoon dapat mga babae, ang mga babae equal sa lalaki. Feminist, kaya din Pero pag sa bus, kailangan paupuin mo babae. Kung feminist, di yun ka, di pagod ako kung ikaw di ka pagod, kahit babae ka, di ba? Hindi equality ang pinupush ng mga ganyan ito pa nga. Dagdag na karapatan ang gusto nila, dagdag na karapatan na mas mataas sa lalaki. Kasi kung totoong equality, equal rights, equal fights. Equal fights, oo nga. Walang bagon. Sa LRT dapat na pang
pang babae. Ah. Diba? Pwede yung pang senior, mga frail. Pwede. Kaya Pero yung pang babae lang, wag na kasi equality gusto mo eh. kaya nga equality, kaya nga natatawa ko doon sa ano ko na yon, sa nakausap ko na yon. Gusto niya daw equality kasi may at feminist daw eh. Siyempre, girl power daw, 'di ba? So, sige. Pero siyempre, bibigyan niyo kami pera namin. Yung pera niyo bibigyan niyo sa amin. Hindi kami magtatrabaho, kayo magtatrabaho. Tama. Diba? Asan yung equality doon? Anyway, kasi nga, yun nga yung, kaya ko to ni-raise, kaya ko to na bring up kasi yung pinag-uusapan natin na kultura na lalaki daw ang breadwinner. Pero ngayon, kailangan natin tanggapin ang reality na hindi lang ang lalaki yung breadwinner. Maaring kung sakaling babae yung nakakangat, siya yung maging breadwinner. Pero not all the time. Lagi talagang tandem pa rin kung equality ang pag-uusapan natin, kailangan pa din ng give and take pa rin ng lalaki sa babae. Saka, yun yung, kaso nga lang, sa kultura natin, dapat lalaki yung ano, di ba? Pero hindi naman lahat ng sitwasyon ganun. Oo. Saka okay, pero okay lang din na tumanggap ka kung willing na ibigay nung lalaki na, hindi, ako lang. Kung magalaw yung pera ko, ako lahat. Yung ganun, okay yun. Okay lang, pero wag mo siyang pepersahin na maging ganun. Diba? Pero may mga ibang lalaki na may ego. Ayoko nung mas mataas. Di ba meron tayong umbrella friend nun? Mas mataas yung ng girlfriend niya. Mas malakas kumita yung babae. Kaysa sa kanya. Di ba? Parang may ego. Meron ba tayong ganung umbrella friend? Parang di ba? Nakalimutan ko na. Pero, may ganung, may ego, di ba? Parang mas mataas yung saod ng neto. Parang natatapakan na kayong pagkalalaki. Dapat. Yan lang mga ganun. Anyway, situational. Yung mga situational yung mga ng case ng mga mag-couple. So, well, putulin na natin din yung yung kultura, I mean, yung stigma nung dapat lalaki breadwinner. Dapat ganun lalaki. Kailangan pa rin tulong pa rin ng babae. Well, ang lalaki is provider. Totoo yan. Financial provider, yes. By nature. By nature niya. Emotional provider, emotionally matured. Di ba? Di lang naman financial ang provider ng lalaki, emotional din, di ba? Moral provider, di ba? Yun lang. Kung magiging debate ito ng man versus woman, tatapusin ko na kagad. Bakit? Ano tatapos? Si Jesus lalaki. Si Jesus lalaki. Ayos. Kala ko, Hindi, joke lang. Wala tayong debate. Mahirap yan. Walang argument. Tapos tayo dyan. Gusto pa naman ng sila lagi tama. Kaya may mga ibang sumusulong na meron din, God the Mother. God the Mother. May mga sumusulong din ganyan eh. Anyway. Okay, so natakal naman natin, kung yung mga experience na ganyan. Tingin ko, sapat naman yung pinayo natin. Kung wala kang mapulot, sorry. Humingi na pauman eh. Ayun, so maraming salamat. Sino pangalan yan? Alice, no? Kung meron kayong 22 years old from Manila, no? Kung ako? Uy. Taga Malate yata. Hindi, joke lang. Maraming salamat sa pagbigay ng liham. Pwede nyo kaming message sa Tito Conda. Ayan. Ayun, so may mga nag-message pa eh. May parang nag-follow up sa storya. Kaya susunod na natin na umbrella. Sige. So, maraming salamat sa mga manonood nito at sa susunod ulit ng aming The Medyo Podcast Show. Sa next namin, meron kaming guest. Ayan. Sino ba yung guest natin? Sa ngayon, ayaw mo na sabihin eh. Ganun ba? May guest ba? May guest tayo. Ang hirap naman yung pala ugali niyan? Oo. Yung vlogger na yan? Sakit tawag dito. Ewan ko eh. 2,000 follower lang. Kala mo. 2,000 followers na pala. Iniisip ko si Malupito na o si Kong. Hindi pala. Ay, kung si Kong yan. Hindi pala. Ay, Malupiton. Malaki-alip din yung mga yan eh. Actually, isa yan sa mga milestone ko eh. Ma-meet ko yung mga yan. Lalo na si Kong. Isa sa mga ma-meet lang, tapos makausap, okay na. Yung parang, yung mga iba gusto pa sumama sa Team Payaman. Tinanong ako dati, no? Pag, di ba, vlogger ka, pag in-invite ka nitong TV na sumali sa Team Payaman, sasali ka. Sabi ko, hindi. Sabi ko, ano mo naman?
Parang ang yabang mo naman. Mm. Doon ka na nga sisikat eh. Hindi. Wala na talaga yung, parang sila na yun eh. Grupo na nila yun. Pero kung talagang most involved talaga yung, syempre, mas more interesting yung parang pag-connect ko doon. Pwede. Diba? Pero kung meron na nga tayong binubong circle, diba? Tapos papasok pa ka sa Team Payaman. Tsaka paano kung nagmamaoy pala si Kong pag nalalasing, di ba? May kita mo ba nga? Kasi may kasabihan nga na do not meet your heroes. Oo, tama. Kung nagmamaoy pala si Kong lang kung nagmamaoy pala pag nalalasing. Di ba? Nagtatawag pala ng lamesa. Kita nyo! Ganun pala nangyayari. Okay. Ako lahat gumagawa rito. Oo. Gumagano. Ako lang yung most viewed. Million dahil kayo, mga ikaw. Puro kayo pabigat. Puro kayo pabuhat. Pabuhat, ikaw, Juni Boy. Mas matakayan, gano'n pa no? Lang yun, joke lang. So yun lang, maraming salamat sa mga nanonood nito and then sa susunod ulit. Bye-bye, maraming salamat sa inyo. Peace, we out!